Father. Magandang gabi, Ah, Father. Sa oo. ating mga malugod na tagasunod sa YouTube channel mo, Father Jore Alcantara. Mag-subscribe po kayo at marami kayong mga adventure sa spiritual journey natin. Father, siyempre masaya ako na nakatagpo kita. Nagkita tayo sa hindi nasang pagkakataon. At siyempre gusto ko rin i-grab yung opportunity na ma-interview po kayo. Aba? Wow! Nako, paano po kayo napunta sa sitwasyon na kayo ay naging talagang sabihin natin vocal, no, na tagapagtanggol ng ating simbahang Katoliko na ngayon ay sikat na kayo sa YouTube, ba? Sikat ng araw at so, una-una, Father, nung high school pa ako, meron akong kasama na classmate ko na hindi Katoliko at lagi akong inanyayahan niya sa mga doctrinal na pagtitipon nila at nagbigay din siya ng mga diskusyon patungkol sa mga doktrina na hindi nila nagustuhan sa simbahan. At yun po ang simula, Father, na nag-search ako, nag-aral ako sa ating simbahan. Dahil convinced ako sa kanya, Father. Talaga? Dahil wala ako, ground zero na yung mga Katoliko. Lagi lang tayo nagsasabi, bitaw no. Palagi ko, Father, makaka-relate dito yung mga kabataan, no, na kung saan talagang katulad mo, nangyari sa iyo yun, makaka-relate sila na, pwede pala na ako bilang kabataan, na ngayon mayroon akong mga kaklase marahil na nag-aanyaya sa akin na pumunta doon sa ibang mga simbahan na maging sanhi ng kanilang pagsisiyasat kung ano ba ang ating pananampalataya. Totoo, Father, dahil ang dami na nila at ang target nila yung mga kabataan natin. At sa pamamagitan ng programa natin, ginagamit mo din yung YouTube channel mo. At sa pamamagitan nito ay mabuksan yung isipan sa ating mga mahal na kaibigan. Pwede kayo makinig sa kanila. At yan po ang maging daan ninyo na palalimin pa natin ang ating pananampalataya bilang Katoliko. Father, palagay ko maganda rin na magamit natin itong platform na ito, yung YouTube channel ko, na sabihin mo sa kanila, no, i-invite mo sila na panoorin yung program mo rin sa YouTube. Ano kayo, Father? Anong klaseng program yun? Ating anyahan lahat na pwede kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-type nyo lang yung pangalan ko, Reverend Father Tarno Kitgano, punto per punto. At pwede ninyo i-invite yung mga kapatid natin na naguguluhan na sa ating pananampalataya dahil wala tayong doctrinal foundation sa ating pananampalataya. So ginawa natin yan dahil wala tayong TV station, wala tayong radio station, at malayo na tayo sa mga kapatid natin na mga katulad ng Iglesia ni Cristo. Meron silang TV station. Katulad ng mga Sabadista, Saksi ni Jehovah, ito bang mga dating daan, meron silang sariling TV station, meron silang radio station. Tayong Katoliko wala. Kahit gasoline station wala. So sa pamamagitan ng ating YouTube channel at Little Initiative, mga kaibigan, ito po ang paraan na mabigyan natin ng enlightenment, guidance, and inspiration yung mga kasamahan natin na nalilito na. Hindi lang yung kasamahan natin, pati yung ibang sekta na gustong makinig at mag-research sa ating pananampalataya. Meron akong from Luzon, Father. Isa siyang Bible scholar, Father. At lagi siyang nanonood sa ating programa. Talaga? May birth. Siya po ay Seventh-day Adventist. At siya po ay nagtuturo sa seminaryo. Talaga? Sa kanilang seminaryo. Sa seminaryo nila? Dahil malaki yung mga simbahan nila dito sa Luzon. At isa siya sa mga advisor sa mga debater team, sa mga debaters nila. Meron silang debating team at isa sa mga advisors. At alam mo ba, Father, na kahit nagtuturo siya sa kanang seminary, mga protestante na seminary, ay
gusto niya na lumipat sa simbahan. Wala siyang sama ng loob sa Sabanista dahil utang niya ng loob yung pagkilala niya sa Diyos, sa salita ng Diyos. At nung isang taon pa, Father, last January, Father, lumipat na siya sa simbahan. Talaga? It is a great miracle dahil yung mga ibang sekta na lumipat sa simbahan, grounded na sila sa doctrinal foundation nila. Pero itong mga Katoliko, kasamahan natin, ground zero ito. So hindi balance. Lumipat sila dahil innocent sila. Hindi naman sila ignorante because yung ignorante, they ignore the truth. Pero itong mga kasamahan natin, mga innocent sila. Nakukuha nila kasi wala pa silang alam tungkol sa pananampalataya natin dahil marahil nabinyagan lang yung iba tapos hindi rin pumapasok sa simbahan tapos marahil ay maliban pa doon hindi sila na kapakinig ng mga katisismo kaya nabibihag sila ng ibang mga simbahan. Pero ang kabaligtaran naman sa atin ay nagsiyasat na sila sa Biblia, nag-aral na sila ng doktrina nila, marahil doktrina, tapos yung inaral nila yung doktrina natin, ayan lumipat sila. So mga edukadong tao ito, pero pumupunta sila sa simbahan natin mula sa kanilang simbahan. Hindi lang edukado sa academia, Father, educated din sila sa religious side nila. So well-founded sila sa kanilang pananampalataya. So it is a greatest miracle dahil sabi niya, Father, umiiyak ako, Father, sa first communion ko. Dahil alam ko na ito talaga ang katawan ni Kristo, wala ito sa amin. At ngayon, Father, siya lang ang Katoliko sa buong compound nila. Dahil lahat ng nirahan sa compound nila ay Seventh-day Adventist. At itong taong ito ay pinakamabait na tao dahil nakikita ko na nagpaalam talaga siya sa kanyang pinaka-pangulo. At sabi niya na hindi matitinag ang katotohanan. Hindi ako umalis dahil nagagalit ako sa simbahan. Wala akong galit. Puro pasasalamat ang nasa puso ko. Pero hindi ko matanggihan ang katotohanan. Ang simbahan Katoliko talaga ang katotohanan na tinatawag ni Kristo. So parang ang ganda ng punto na aalis ako sa inyo, wala akong galit. Yes. Pero lilipat ako dito kasi dito ko nakita, base na rin sa aking pagsisiyasat at pag-aaral at base na rin sa mature na pagdidesisyon, nandito yung hinahanap kong katotohanan sa simbahang Katoliko. Last month, Father, last December, namangha ako dahil merong 4 na pamilya galing sa Protestante, Father. At pumunta sa office natin, sa Office of Exorcism, sa parokya ko, sa Valencia. Dahil gusto nilang mamita ko personal. Ang pakay nila ay lilipat sila sa simbahang Katoliko. Dahil nakakita sila sa debate natin with Ramil Parba. At sa hindi pa nakakita ng debate natin, Brother Ramil Parba, yung national debater ng mga Iglesia ni Cristo. Available din sa YouTube, pwede nila panoorin. Makita nila yung INC debate type nila na lalamas yun. Merong Bisaya yon, pero merong subtitle na Tagalog. Hanapin nyo lang sa YouTube natin. At ang nangyari, Father, sobra akong nagagalak dahil silang lahat ay lumipat sa tunay na simbahan. Hindi ako nagbigay ng scholarship program sa kanila. Hindi ako nagbigay ng bigas. Hindi ako namigay ng mga sardinas, o mga pagkain, o mga panghaylo ba yan, Father? In order to attract them, our Catholic faith. So, ang binibigay ko sa kanila, Father, wala iba kundi ang katotohanan. Ang katotohanan lang. Yung iba nating mga kapatid, pumunta sa kapundukan at magbigay ng mga bigas. Magbigay ng mga sardinas. At dahil doon, meron silang utang utang na loob. At dahil doon, na-convince nila. Dahil sa kahirapan. Pero hindi sa katotohanan, Father. So dito, sa ating programa, punto por punto, binigay natin ang katotohanan. Hindi ang ating sariling opinion. Dahil ikaw at ako, Father, ay may opinion. Pati na ang nakikinig natin, nanonood sa atin, meron silang opinion. Pero ang Diyos, Father, walang opinion.
Diyos ay katotohanan. Ang nasa sa Diyos ay katotohanan. The truth. Because siyang katotohanan. So yun ang dapat natin siyasayatin, Father. Na malaman natin ang katotohanan. Yan ang katotohanan na mabigay natin ng kagawasan. Ano Tagalog na kagawasan? Freedom. Freedom. The truth shall set us free. John chapter 8, verse 44. Ayun. So, ang ganda, Father, na yung bang makita natin bilang mga Katoliko na these people are going to our church, from their church, lilipat sila, not because they are given something, Yes. dahil natanggap nila yung mga bagay-bagay na ganito at nagkaroon ng utang na loob, kundi talagang pure ang paglipat nila dahil Yes. base iyon sa kanilang nakuha na kaalaman, nakuha marahil na illumination. Baka nagpakita na rin sa kanila yung katotohanan, walang iba kundi ang Diyos na Yes. dito ang tamang Amen. simbahan na dapat yung akong paglingkuran. Dapat talaga natin malaman, Father, dahil tinatag talaga niya ang iglesia. At ang dami, sabi niya sa kanyang reminder sa Matthew chapter 24, darating ang mga false prophets, yung mga bulaang propeta, at magdala din sa pangalan nila. So, tingnan niyo yung mga ibang sekta nagdala sa pangalan ni Kristo. Natutupad talaga ang buhay na salita ni Kristo. Yung mga reminders niya ay natutupad talaga. No? At ngayon, Father, no, sa pamagitan ng ating little contribution sa pag-vlog natin, ay marami talaga. Buong mundo na yung mga nag-response. At hindi ko na mabasa yung mga sobrang galak nila na sumusuporta sa pamagitan ng paghihikayat sa family members nila na manood. At meron pang isang pamilya, Father, na sabi nila, Father, no, protestante kami pero nakikinig kami sa'yo. Yun na ang pinanood namin instead probinsyano. Ang laki ng ano nila, Father, ng television nila, parang sinihan. No? At nung nakapunta ako sa kanila, protestante siya. Pero pwede mo silang i-invite, Father, na ito ba ay gabi-gabi Yes, every night po ito from Tuesday to Sunday. Tuesday to Sunday. Yes. YouTube. Sa YouTube channel natin. Itatype ng pangalan mo? Yes, type lang. Makikita na yung YouTube channel natin. Anong oras yan, Father? 8 to 10. 8 to 10. At meron din tayong mga visitors na mga iba't ibang sekta dahil mag-interact sila. At meron din ako once a month, usually last Sunday, Father, meron akong talakayan dahil maraming gusto na makipag-diskusyon sa atin at willing naman ako na makipag-diskusyon sa kanila, topic per topic, para po makita natin ang katotohanan. Hindi po to win argument but to win souls. So ang intensyon natin is hindi manalo sa argumento, kundi mananalo tayo sa pagkuha ng mga kaluluwa na naliligaw na. At yung mga pastor natin, mga kasama natin, nag-search din sila sa katotohanan. At meron na tayong mga converted pastors throughout the nation Talaga. na bumabalik. Mahigit na sila sa 100. Talaga. At sabi nila sa akin, yung isang pastor father, kung ang simbahan ay mabuksan lang at ma-encourage lahat ng mga diocese na yung mga pastor na theologically convinced na sa katotohanan pero economically nag-struggle sila, meron silang anak na pinaaral. No? Kung i-adapt natin sa parokya at sila na ang mag-evangelize sa mga at bibigyan natin ng mga subsidy, dadami pa daw ang mga pastor na babalik sa simbahan. Economic struggle yun, Father. Dahil meron silang salary at meron din silang matanggap sa kanilang mga membro. So hindi yan theological reason, Father. Karamihan ng mga pastor, theologically convinced na sa katotohanan. Ayaw lang umalis Dahil because sa of economic reason. Father. Reason of the pastor. Not pastoral reason anymore, Father. Ayun. So siguro maganda rin makita natin talaga dito sa mga manonood, ma-convince talaga kayo na
ito ay marahil sa Palawan, hindi masyado itong nakikita yung ganitong mga nang pangyayari na may mga lumilipat na pala, no, from their churches to our true church, the church founded by Christ. Pero ito si Father nagpapatotoo na marami pala talagang mga kapatid na bumabalik sa ating simbahan dahil natagpuan nila yung katotohanan. No? At palagi ko, Father, magbibigay din ito ng lakas ng loob doon sa mga taga-Palawan, no? Sa mga kapatid natin doon na kuminsan giwang-giwang din ng pananampalataya, no? Na akala nila na sila yung totoo, no? Yung mga kapitbahay yung totoo kasi may bagong sulpot na ganitong simbahan. Pero kung babalikan nila yung panahon sila ay bininyagan at kung paano sana nila masisiyasat yung pananampalatayang Katoliko, palagi ko ay masasabi nila, hindi, ito talaga ang aking simbahan. At katulad sila sa matatanda, kung saan kami lumaki, saan kami nagkamalay, doon na rin kami mamamatay. Totoo yun. Kita ninyo, hindi pa nila naintindihan. Pero firm na yung mga Katoliko. Lalo-lalo na kapag maintindihan nila lalo. Saan sila lumaki, doon sila magpagkamatay. So yung linyang yan, Father, ay maganda dahil kahit hindi nila naintindihan lubos, ang simbahan, handa silang magpakamatay nila. At meron namang mga makikinig dahil meron silang TV station, radio station, ang dami nilang na brainwash, no, ng mga kasamahan natin. Kaya nga tinatayo ko dun sa ating Father sa parokya ko, every 3 times kami mag-matic preaching. Second Friday, third Friday, fourth Friday. But anong program ito, Father? Talagang pumunta kayo sa mga... Sa merkado, Father. Oh. Meron yung ginagawa ng mga protestante, Father. Magdadala kami ng sound system, may trompa, at mag-evangelize tayo sa mga driver sa habal-habal, driver sa mga tricycle, at sa mga nanininda doon sa bakery. Buti hindi po kayo napagkakamalan ibang sikta. Meron naman tayong mga images ng mga santo, Father. Okay. Sa harapan natin, no? Ang ilagay natin kating-awat sa pagtuong Katoliko. Okay. Ang pagliliwanag sa ating panampalatayang Katoliko. At nandun ako every from time to time dahil marami akong misa, usually Sunday at Father. Dahil marami mga tao sa merkado natin. At magdadala tayo ng speaker at meron tayong mga evangelizers, Father. 6 na kagrupo ang tinatayo natin, in-mold natin, na sila ang from morning until evening, evangelize na sila sa mga tao. Dahil sa gawain nito, Father, maraming mga Katoliko na enlightened sa parokya natin. Dahil ang lakas ng sound system natin. At sabihin natin, ang katotohanan ay ganito. Merong mga katanungan patungkol at hindi din sila magtanong na maging full of excitement kung merong mga ibang sekta na dadalo. Yung programa natin, Father, very open sa lahat ng mga ibang sekta dahil gusto natin na ma-welcome sila at mabigyan ng pagkakataon na magtanong. At pwede din mabigyan sila ng pagkakataon na mag-discuss. Tayo din ang magtanong. So dahil doon, yung mga tao ay na-enlighten talaga. At naging matatag yung pananampalataya nila dahil sa mga diskusyong ito. Not to win argument, but to win souls. Yun ang ginagawa natin, Father. Habang kinikwento mo yan, Father, parang na-imagine ko rin kung paano doon sa market sa amin sa Palawan, ibang mga sekta nandun sila. No, na siyempre lumaki ako na nakikita ko sila doon. Ang thinking ko, ginagawa ito ng ibang sekta lang. Pero pwede pala ang Catholic nagawin din yun. No? At maganda pala. No? At least yung mga tao dyan nandiyan naglalakad-lakad, baka yung iba seldom naman sila pumunta sa simbahan o baka hindi na sila nakapunta. Yes. At least doon naririnig nila. Naririnig nila, Father. At kahit yung mga driver ng tricycle ay kayang-kaya na nila sagutin. Yung mga pastor
na laging nagdadala ng mga pamphlet, no? Nag-aatake sa atin. At kayang-kaya nila sagutin, Father, dahil tinuturuan natin sila every Sunday using the trompa, yung sound system natin na malakas, Father. No? So hopefully, Father, dito sa discussion natin ngayon na pagkilala sa ganitong kalagayan ng isang pari na Catholic defender ay maingganyo sila na manood doon sa mga YouTube na mga discussions ninyo, yung iba live, yung iba naman previously video na matuto sila. Kung sila naghahanap, may mga kapatid po tayong Katoliko na naghahanap ng katotohanan, di ba? Lalo na yung mga iba nalilito, ano ba talaga ang totoo? So pagkakataon yun para siguro mag-browse kayo sa internet, sa YouTube, na pag-aralan yung pananampalataya natin, no? Na hindi inaasa lang sa pagkatuto sa simbahan kapag nagsisimba, kundi pwedeng mag-aral ng sarili. Sa pamamagitan nga ito ni Father, Pwede sila magtanong, Father. pwede magtanong sa inyo. Live na tanungan, hindi scripted. Yung mga nakita natin sa television, scripted yun eh. At sa atin ay hindi scripted. Pwede ka magkapasok sa Zoom natin. At kung mapili ka sa gabing iyan, mga 5 or 6 lang ang magkatanong. So, worldwide po yan. Magtatagalog tayo dahil Bisaya naman ako. At yung magkasama ko ay karamihan na yung mga Bisaya. Pero nagsisikap sila na magtagalog kahit nahirapan. At mas ang ating dapat i-advise sa ating mga kasamang Katoliko, kung meron kayong kalintuhan sa ating pananampalataya, huwag kayong magtanong sa mga pastor. Dahil wala naman yung alam sa doktrina natin. Mahirap na ang ibon magturo sa isda paano lumangoy. Tama. Mahirap naman kung ang isda magturo sa ibon paano lumipad. Di ba? Ang nakakaalam, ang mga pare. Ang nakakaalam, yung mga katikista. Ang nakakaalam, yung mga tao na merong passion na mag-aral sa mga doktrina opisyal ng simbahan. No? Katulad nga ng merong nag-post ako ngayon, Father, patungkol sa mga Diyos-Diyosan, yung mga imahe. Gamitin nila yung Exodus chapter 20 verses 1 to 5. Ito talaga So, Ten Commandments. Yung usual na atake nila. Pero kahit lang kapag nababasa mo yung talatang ginagamit nila, nandun lang ang sagot. Tapos sabihin nila, huwag kayong gagawa ng mga larawan ng Diyos-Diyosan. So, klaro-klaro. At sabihin nila, bakit kayo merong larawan? Sabi dito, huwag kayong gagawa ng larawan o imahin. At kung intindihin natin ng mabuti, yung teksto nila ay hindi naman kontrary sa simbahan. Dahil specific yung pinagbabawal. Ang pinagbabawal sa Exodus chapter 20, 1 to 5, yung imahe na Diyos-Diyosan. Specific. So, hindi naman lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan. So, specific ang pinagbawal doon. Bakit isalin mo yung larawan ng mga banal? Sabi ba dyan na huwag kayong gagawan ng imahe ng mga banal? Wala. Tinagdagan ninyo ang nakasulat sa Biblia. So parang yun accusation nila sa atin, where in fact wala naman yan sa katuruan natin. At hindi din mababasa yan. It is out of context, Father. It is out of context yung pagbabasa nila. Kita na sila ng larawan na pinagbabawal at yung pinagbabawal naman ay Diyos-Diyosan. Hindi naman imahe ng mga santo ang ipinagbabawal. So therefore, specific yung ipinagbabawal, specific din ang hindi natin gawa ng larawan, yung mga Diyos-Diyosan. Pero yung nasa simbahan, larawan ng mga banal yun. Hindi yung larawan ng mga Diyos-Diyosan. Kailan ba maging Diyos-Diyosan ang isang larawan? Kung itinuring mo na ang larawan ay Diyos. Totoo. Meron bang Katoliko ngayon na haharap sa larawan ni Birhen Maria at sasabihin, ang larawan ni Birhen Maria ay Diyos ko? Kapag haharap tayo ng imahe ng isang santo, sasabihin natin, ipagdasal niyo po kami. Hindi natin tinuturing na sila ay Diyos. Magkaiba talaga. Yung mga pagan father ay tinuturing nila, yung imahe nila ang Diyos.
Kung natin babasahin ang Isaiah chapter 44 verse 17, gumawa sila ng larawan at sinamba nila itong larawan na ito at nanalangin sila sa larawang ito. Anong sinasabi nila? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So ang Diyos nila ang larawan. Pero sa ating mga Katoliko, ang Diyos natin ay nasa langit. Ama namin, sumasa langit ka. So ang Ama natin ay nasa langit. Ang Diyos natin ay nasa langit. Hindi nasa larawan. Kaya siguro sa mga nanonood, maging pinaka-clear na punto po ito, yung sinasabi ni Father, na talagang hindi natin sinasamba yung mga imaheng nasa harap po natin. Dahil tayo mismo, hindi natin kinoconsider sila na Diyos at malinaw na malinaw sa atin yung bilang mga Katoliko. Kaya kapag may pumunta sa inyo na pastor o binasahan kayo ng Biblia, talagang kayo mismo ang dapat magsabi na, oops, teka lang pastor, hindi namin sinasamba ang mga imaheng nasa harap namin at wala yan sa katuruan ng aming simbahan. Kayo na mismo magpapatunay sa kanila at hindi yung kayo ang pagsabihan nila at maiinganyo nila na, sinasamba namin yan. Hindi natin sinasamba ang mga imaheng iyon. Malinaw na malinaw dapat yan. Totoo. At sa pamamagitan ng pagsagot natin, yung pagsagot natin, Father, hindi para maging makikibati tayo sa kanila. So, we are here not to impose but propose the truth. No? Hindi naman natin pino-force yung mga tao sa mga doktrina ng simbahan. So, pinaliwanag natin dito ang mga mga doktrina na hindi nila lubos na unawaan. So, sa pamagitan din ng YouTube channel ni Father Joe Ray, subscribe kayo dahil sa pamagitan nito maipaliwanag natin ang katwiran sa katotohanan. Father, thank you sa pagbibigay mo sa akin na maging part naman din ng pagiging CFD mo. At siyempre kilala na kita sa YouTube. No, at hindi ko akalain talaga na makikita kita dito ng personal. Kaya minabuti ko na nagawin ito. At ganoon din, Father, kaunting lang, may mga kabataan tayo na mga nag-YouTube din. At alam ko sila rin ay mga gustong-gusto nilang ipagtanggol din yung pananampalataya natin. Hindi para makipag-away, kundi para sabihin kung ano yung totoo. Baka pwede mo sila mabigyan ng inspirasyon na paano po kayo nagsimula at napunta kayo sa ganito pong daan ng talastasan na para ipahayag ang ating pananampalataya. Dahil yun sa mga kasama natin ng mga protestante na grabe yung enthusiasm nila na share yung kanilang nalalaman. At dahil doon, nagsiyasat din ako sa ating pananampalataya. At meron akong kaibigan na siya pa ang presidente noong unang panahon sa Catholic Faith Defender. At dahil doon, lahat ng mga katanungan ko ay nabigyan ng linaw. At dahil doon, sabi niya, may interest ka sa pag-aral sa doktrina ng simbahan. Sama kita. So, wherever he goes, nandun ako. Kasama ko niya. At sabi niya na susunod na araw dahil lagi ka ng tagabasa ako ng Biblia niya. Basa mo sa Mateo chapter 19 verse 21. So, magaling na akong ng Bible. No? Kahit batang-bata pa ako, nito mga 15 years old ako. No? At sabi niya, meron kang gift sa pag-preach. Wag mo na akong ipa-preach dahil mahiyain ako. Shy type ako na tao. Wag mo na akong gawin na speaker, brother. Kuntintun akong tagabasa sa iyo. No. Hindi ako masisiyahan yan. Ngayong sunod na buwan, isa ka sa mga speakers natin. So, mag-try run ka. At ito ang topic ko. Siya pa ang nagbigay ng topic ko. So, Sacrament of Baptism. Yan po ang i-elaborate mo this coming month. Ikaw ang isa sa mga speakers. So, tumatanggi talaga ako. Huwag mo na akong nahihiya ako sa mga tao.
sige na maawa ka sa akin. Nahihiya talaga ako. Pero ano ka pa noon? 15 years old 15 na years old. At sabi niya, normal yun yan. Sabi niya, normal lang yan. Nung una kami na nagkaharap ng mga tao, nanginginig kami. Pati yung lamisa, makita na nanginginig kami sa kaba. Pero sabi niya, no, makikinig ako sa'yo. At dahil doon, nabigyan ako ng pagkakataon. At dahil doon, na-encourage ako, na-inspire ako na magsiyasat, mag-aaral. At nung una ko na pagbigay talk sa harapan ng mga kasamahan ko, mga 15 kami doon, mga 15 to 20 ka mga tao ang present sa first time na pag-talk. At na-impress sila lahat dahil parang buong kahit gabi, araw-gabi ako nag-aaral. So na-memorize ko lahat yung sinasabi ko. So na-impress sila, pero ang totoo, memorize ko lang lahat. Yun ang simula, Father. At dahil doon, marami na akong mga topic na pag-aralan, at maka-discussion na ako ng iba't ibang mga bago lang na mga convert sa mga iba't hinahanap namin yung mga bagong convert ng mga ibang sekta at mag-discussion kami. Yun po ang dahilan na naging matalas yung kaalaman ko patungkol sa aking simbahan dahil din sa mga protestante. So malaking tulong po ang mga protestante dahil sila po ang dahilan na nagsisiyasa talaga ako. Bago ako lilipat sa iba, sabi ko sa sarili ko, pag-aralan ko muna. At makinig muna ako sa side sa simbahan dahil matagal na itong simbahan na ito. At bago lang ibang sekta, bagong-bago lang. Kung gusto mong sigurado, doon na tayo sa matagal na simbahan na nag-exist. Walang ibang iglesia katolika. So siguro, Father, maging inspirasyon din sa mga kabataan na gusto nila na matuto ng pananampalataya natin. Hindi kaagad bigla ang kundi inaaral pala ito. No? Unti-unti inaaral ang mga katotohanan sa ating simbahan. Kaya mga kabataan, aral kayo, magsiyasat, magbuklat ng libro, o di kaya manood sa YouTube, panoorin niyo lagi si Father. At palagay ko marami talaga kayong makukuha na mabubuting bagay tungkol sa ating pananampalataya. Totoo yan, Father. At yung katotohanan talaga kapag malalaman natin, ma-amaze tayo, ma-surprise tayo sa katotohanan. At meron akong binabasa ngayon, Surprise by Truth. No? Ang dami mga pastor pala na lumipat sa simbahan. Anong libro, Father? Surprise by Truth. Nakalimutan ko sa author. Bago binibigay lang ito sa atin. Dalawang part 2 yung part 1 at part 2. Merong part 1 and part 2. Puro mga pastor, Father. Mga well-grounded talaga sa kanilang simbahan. Nagtuturo sa seminary. At dahil yan sa Eucharist, Father. Ang Eucharist na talaga ang nakakonvince nila dahil wala ito sa kanila. Yung mga scientific na investigation sa mga milagro naganap sa Eucharistia, doon sila na iba to, totoo talaga ito. At hindi ito nangyari sa ating simbahan. So therefore, ang katawan ni Kristo ay nasa banal na misa. At yung kanyang promise sa atin na sino yung kumain sa aking katawan, sino yung uminom sa aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Paano tayo makakamtan ng buhay na walang hanggan kung hindi natin ma-receive yung katawan ni Kristo? At dyan yan sa Biblia, John chapter 6 verse 84. At very literal yan, Father, nakasulat talaga. At dahil doon, nakita nila ang katotohanan. Na totoo talaga, hindi na yan ordinary bread.
sa pag-aaral nila sa mga milagro ng simbahan, doon sila nag-decide talaga. Ma-amaze nila sa misa natin. At tayong mga Katoliko parang hindi na tayo na-amaze, no? Sa misa, parang ordinary lang. Yung katawan ni Kristo, yung tinapay, ordinary. So lahat tayo ay lulukod talaga to give adoration sa ating Panginoon. Na siya po ay buhay ng buhay. Siya po ay kasama natin. Kung doon sa aming Father, maliban sa market preaching, meron din kaming sports and evangelization. Itong sports and evangelization, Father, magkakatay ako ng baboy. Nagkakatay ako ng baboy at bago sasabihin ko, huwag na kayong magluto. Dito tayo mag-gather tayo sa isang covered plaza. court. Sa covered court. Oo. And then dalhin nyo lahat ng family members ninyo. At dito tayo magsalo-salo. Meron tayong sports and evangelization. Complete attendance yan, Father. At bago po sila papakakainin, mga 6 to 7:30, Father, nag-evangelize ako. Hina-highlight ko yung Eucharist, Father. Sa miracle sa mga Eucharist. Then, marami pang mga Katoliko na hindi nakakita sa mga testimonya sa mga Eucharistic miracle. Tulad ng Lanciano, Italy, hindi ko na ma-discuss. Buenos Aires, sa Poland, 2 pagkakataon sa Poland, Father, with scientific investigation. Mga scientists nagpapatunay na ang tinapay naging tunay na laman ng tao. Very consistent, Father, from Lanciano, Italy, until to this present na mga miracle. Yun po ang i-evangelize ko sa kanila. Ang daming dumadalo sa misa, Father. Dahil alam na nila Naintindihan na nila. kung bakit pupunta sila sa simbahan. And merong mga tao na pupunta sa simbahan dahil sikat ang pare. Dahil magandang maghumili ang pare. Hindi yun. Secondary lang yun. Ang bakay talaga natin, bakit tayo pumunta sa simbahan, lalo-lalo na kapag linggo, dahil gusto natin ma-encounter si Kristo. Tama. Si Kristo talaga. Nagtatago sa kanyang sarili sa tinapay at sa alak. At kung malalaman ito ng mga tao, so, yun po ang ginagawa ko, Father, complete attendance, pati na ibang sekta ay nadalo. And merong kainan, Father. Dahil sabi ni Kristo, mula ngayon, Pedro, you become a fisher of men. No? Mangingisda ka na ng mga tao. Hindi na isda, kundi tao. Paano ka mangingisda, Father, kung walang ano ba yung Tagalog sa paon? Yung Baka? Ha? Nilalagay sa Oo, nilalagay sa hook. No, sa hook. Merong Pampain. Pain yan. So, hindi ka makahuli without pain, di ba? Kung ilalagay mo yung taga without pain, hindi ka makahuli ng malaking isda. Like man mga kaibigan, dahil mangingisda tayo ng mga tao. So, isa sa mga initiative, strategy natin, magkatay tayo ng bawal mga 100 kilos to 100 kilos para depende sa population sa barangay. At maraming mga tao na nasisiyahan. Dahil may ibang sekta, Father, na lumapit sa akin, Father, ngayon ko lang alam yung sinabi mo. Father, tatanggapin mo ba ako na babalik sa simbahan? Hindi babalik, lilipat sa simbahan. Kung gano'n, nilipat ka dahil sa katotohanan, masisiyahan ng Diyos. Yun po ay milagro. Pero dahil magaling ako mag-explain ng catechism, hindi yan. Dapat convince ka sa katotohanan. Discourage ko pa. No? So, hindi yan dahil magaling ako magsalita. Ibang pastor, magaling din magsalita. So, dapat, ang decision mo ay hindi dahil na-impress ka sa the way I preach. Kundi na-impress ka sa katotohanan. Tama. Meron din isang born-again father na gumagaling dahil sa mga sacramental. Mag-bless tayo mga holy and exercise oil. Na-convert siya dahil sa holy oil. Talaga? Ang nangyari, Father,
Parokyano ko ito sa Loon. Una kong assignment is Loon, and then pangalawa kong assignment ngayon, nag-reshuffle kami. Pangalawa kong assignment ngayon ay Valencia. Valencia ngayon, ako nanistino. Sa Loon, meron isang born again doon na na-disgrasya yung kanyang ina. So, yung head sa kanilang department sa munisipyo, tinapitan niya sa, pwede ba maghiram ng pera? Saan mo gagamitin? Sa ina ko dahil hindi naman katayo. Bumuhatin na namin sir from her room to CR. Dahil hindi siya katayo mag-isa. So pahiram ng pera para ma-check sa doktor. Padala ko at ma-check out sa doktor. At sabi ng head nila, wala pa akong sweldo ngayon. Meron akong pera pero budgeted na ito sa buong pamilya ko. So, pero huwag kang malala, tutulungan kita. Pero naman akong Holy Exercise Oil. At sabi ng born again, hindi ko kailangan ng oil, Father. Sabi siya, kailangan ko ng pera para mapacheck up yung ina ko. Ikaw, alam ko yan. Pero wala pa tayong pera. For the meantime, gamitin mo muna itong Holy Exercise Oil. Ipahin mo sa area, sa kanyang paa na na-injury. So, ito, nasa pananampalataya, Father, kinuha niya yung Holy Exercise Oil at nilagay niya sa paa ng kanyang ina. So, gabi na at nung pinahiran niya yung Holy Exercise Oil, yung ina niya ay sabi, bakit mainit niya? Oil mo. Mainit ng oil mo. Hindi naman ito mainit, Mama. Plastic yung nilalagyan. Bakit nga ako, na-feel ko yung init. Pinaubanggahan, Father, naman nga siya. Dahil yung ina niya na hindi makatayo. Binuhat nila. Kapag magsisiya, nangyari, Father, na-amaze siya, na-amaze mo ang pamilya niya, pati na yung mga kapitbahay niya na-amaze. Dahil yung nanay niya sa kinumbaga, nag-walking. Wow. Wala nang iniindang kahit maliit na iniindang na kirot sa kanya. Yung, alam mo ba, Father, yung impact sa pangyayaring iyon ay na-impress yung born again. Pumunta sa akin, naghintay ng 2 o 3 oras sa baba ng kumbento. Father, isa lang bakit ko sa iyo. Gusto kong bumalik sa simbahan. Dahil sa pangyayaring ito. Dinidiscourage ko na naman. Bakit ka bumabalik? Dahil pinagaling ng Diyos. Yung nanay. Hindi yan solid na desisyon. Dapat babalik ka dahil hindi pinagaling ng Diyos yung nanay mo. Pinagaling ng sacramentals. Magsiyasat ka sa katotohanan. Babalik ka sa Katoliko dahil ito ang katotohanan. Hindi dahil pinagaling yung nanay mo. Dahil kapag pupunta ka sa ibang pastor, meron din mga healer na pastor. Lilipat ka na din. Dapat babalik ka dahil convinced ka sa katotohanan. Sabi ko, mag-aral ka bago ka bumalik sa simbahan. Dahil kapag mapaaralan mo talaga yung pananampalataya natin, very mysterious yung doctrine natin, full of richness, full of treasure, Father. Ang ating pananampalataya. Ma-amaze talaga tayo. So ako ngayon, ma-amaze nga ako. Pagkatapos ng Father, evangelization natin, part 2 na, kainan na. Pero part 3, after sa panghapunan ba yun? Part 3, merong sports. First quarter, ang saya-saya, Father, dahil yung mga amang lalaro. Dahil yung mga ama ay mahina ng tumatakbo dahil malaki na yung tiyan. May edad na. May edad na. Kaya sila mo yung mauna. Doon ako sa salibayan. Father naman ako. So yung mga ama ay first quarter, Father. At sa second quarter, alam nyo ba, ang maglalaro, Father, yung mga ina.
So, ang saya, Father. So, sasakit yung tiyan mo. Katatawa. Sa ma-enjoy sa panonood. Oo. At after second quarter, Father, meron tayong break. Papasok na mga charismatic, Father. With live band. Wow. So, tatayo ang mga tao sa harapan. No? Kung sasayaw kayo sa disco, itong pagkakataon ngayon, hindi na ito disco, Diyos ko na ito. So, lahat ay sasayaw dahil yung mga charismatic yung very energetic, Father. Huwag kayong mahiya. Sabayin natin ang purihin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating awitin at ating mga sayaw. Wow, wow. So, let's morning the night with the Lord. So, almost 1 hour, Father. So, yung mga... So, enjoy talaga. Enjoy with the Lord. Enjoy with the Lord. No? And then, after that, Father, meron third quarter, no? Yung mga binata naman. Lalaro. So, fourth quarter, alam nyo, mga dalaga. Wow. So, complete attendance yun, Father, no? Dito sa mga dalaga, so sasakit naman yung mga tiyan natin. Dahil sa, ma-enjoy talaga. Dahil yung nalaro ay hindi, walang foul, walang running, double. Kahit bit-bitin ang bola, okay walang out, Father. Foul lang, Father. Yung tatawag na pero foul lang. Kaya ito, bitin yung bola sa kabilang banda. As long as... So, package na pala ito, yung program na to, na natuto na sila tungkol sa pananampalataya natin. Exercise pa tayo. Oo, nabusog pa ang katawan mo pa. Tapos nag-enjoy with the Lord pa. Nang gusto ko yung sabi mo kanina, hindi na ito disco, Diyos ko na to. Diyos ko na to. Kapag sasayaw tayo sa disco, hindi tayo sasayaw para sa Diyos ko natin. Ito tayo lahat, Father. Talaga. No. Ang saya talaga. At yun ang ginagawa ko, Father, sa bawat barangay po yun, Father. Once a month po, Father, dadayo ako ng isang barangay. At hihikatyatin ko yung mga mayaman. No. Ito lang pagkakataon na ibuhos ninyo yung mga kayamanan ninyo para kapagkain tayo kay Kristo. Dahil si Kristo, sabi ni Kristo, gutom ako, pinakain niyo ako. Matthew chapter 25. 25. Uhaw ako, pinainom niyo. Nagdala ko ng bahalina, Father. So, yung mga gusto uminom ng mga alak, no? So, it's just a stimulus. Pero ang pinaka-essence ng Father is the evangelization. At namanghanga ako, Father, dahil yung Paris priest ko, tumawag sa akin. Na-surprise yan. So, Father, na-surprise ako. Very consistent na mga tao. Dumami na ang nagsamba, Father. At sabi ko naman sa Paris priest ko, dahil ginawa natin ang sports and evangelization, Father, Margaret preaching, at meron din tayong Bible seminar, Father, sa mga chapel. At meron din tayong house-to-house evangelization, Father. So, malaki ang gastos ko sa evangelization, Father. Pero nakita mo naman ang daming bunga. Yes, Ang Father. daming bunga. At daming na-encourage. Lalo-lalo yung mga out-of-school youth. No? Before, at last December, Father, nagsagawa ko ng meron din kaming singay sa parokya. Wow. Itong singay sa parokya ay ang function natin ay life ng mga santo. Dahil yung mga bata natin, yung mga kabataan natin ngayon, lagi lang nanduduta, balik yung mga pag-iisip nila. Lagi lang nanonood ng probinsyano, kaya nga maraming magpupulis kaysa magpapari. At ang ginawa ko doon, Father, yung mga Night of Saint every month. So nakabalik kami last December, pero ngayon dahil sa Omicron, meron namang paghihigpit. Pero alam mo ba, Father, yung dumalo ng mga kabataan, naamayos kami. Mahigit 2,000, Father. Ang dumalo. So saan ginagawa to? Sa ground lang ng parish? Meron tayong stage dito, merong malaking ground sa harap ng kumbento. Wow. Pero ngayon, Father, sa susunod na mga araw, kapag maging normal na, wala ng pandemya, babalik kami sa
meron silang ni covered court. Covered Ano, mga 6 to 10,000 ang accommodate. So, At pagdasal natin, Father, na sana maging normal na. yun ang ating Matapos itong Omicron, sana wala nang lilitaw. wala nang ibang na mga virus na kahit ano. So, yan, Father, yun po ang mga evangelization na ginagawa natin. Meron tayong house-to-house evangelization, Father. Yung mga mga evangelizers natin, Father. Pagsagawa ng house-to-house. So mga laiko ito, Mga mga laiko na empowerment. Oo. So, nagawa natin ito sa Loon, Bohol. Pero ngayon ay buo pa tayo ng evangelizers dito sa bagong parokya natin. Then bago pa ako at din meron din akong ministry iba na pinagtutuunan ng pansin. At Pero susunod na mga araw, pag-uusapan natin susunod na mga araw. Opo, Father. Ini-invite ko na kagad sila na abangan niyo po ang susunod na pag-upay ni Father ng ministry niya. Dito lang po sa YouTube channel ko. At thank you so much, Father. Father, bago tayo magtapos, at siyempre, nandun yung pagpapasalamat ko po sa iyo. Pwede mo bang i-lead mo ako sa prayer para pati yung mga nanonood makapag-pray rin po? Sige. So, sabay tayong mag-sign of the cross. Sa lalabanan ng Espiritu Santo. Amen. Aming mahal na Ama, at aming Panginoong Heso Kristo at Banal na Espiritu Santo, bigyan niyo po kami ng grasya para magkapatuloy kami sa mission na aming natanggap sa pamagitan ng sacrament of baptism. At sa pamagitan nito, maging liwanag kami sa mundong madilim. At ikaw din ang aming inspirasyon. Ang lahat ng aming ginagawa ay sa kapurihan ng iyong pangalan. At sa panahon ng mga pagsubok ulo, Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na lakas para kami magpatuloy at tulad ng mga apostol at lahat ng mga martir na sila po ang inspirasyon namin despite sa mga bagyo, lindol na dumadating sa aming buhay. At alam namin na ikaw ay Emmanuel. God is with us. At sa lahat namang kinailangan namin, Panginoon, inihingi namin yan sa pamagitan ng inyong anak at sa intercession ng aming mahal na ina at sa lahat ng mga santo at mga anghel na nasa langit. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, thank you. God bless so you. much.